Para po bang sa pagtuntong ko pa lang dito sa unahan para ba akong inilulutang? Kung kayo na may nakikita ko, para ba akong tumitibay? Sapagkat ang pag-asa ko ay nasa inyong lahat. Hindi naman ako makakatayo dito ng ako lang. Kaya napakabuti po ng Panginoon at binigyan na naman po uli ako ng isang pagkakataon na humarap po dito sa inyo. Bagaman at nakikita po nyo na ngayon lang ako nakita nyo nakakurbata. Kasi po pag ako'y nasa bukid at meron ganito, tiyak tuwalya, hindi kurbata. At ngayon po ay narito po na namang muli at kung atin pong babalik tanaw, yung ating pong mga nakaraang pinag-aralan, napakaganda po ng lahat ng bagay. Nag-umpisa nga po ito doon sa Good Start. Sumunod po ay, ano ba yun? Yung One Day at a Time. Ayan. Tapos, yung pong Destination. At ang sumunod po ay, ano po itong huli? Sino nakakatanda? Good Start, Destination, and then One Day at a Time. Ayan. So makita po natin at ngayon naman po ay atin pong pag-aaralan yung sabi nga po doon sa English ay come, isang invitation. At ito po ay pinamagatan po sa Tagalog na halika. Dahil sabi nga po ay kailangan daw ay Tagalog sa minsan sa Sabuan. Kaya tinagalog ko po yung come. Halika. Ang salitang halika, kapag naririnig ninyo, ano po ang pumapasok sa isipan ninyo? Halika. Yan. Halika sa avenue, maraming sale doon, di ba? Yan. O halika doon sa Marina Mall. Ang daming magagandang tanawin doon. O halika. Manood tayo na sine. O halika. May pupuntahan tayong party. So, napakasaya pong pakinggan kapag tinawag ka ng halika, ibig sabihin, isang paanyaya na mayroon kayong patutunguhan. Physically, spiritually, ano naman po? Halika. Saan tayo pupunta? Sasamba. Ay, marami pa akong gagawin. Ay, mamamalansya pa ako. Ay, meron akong lakad ngayon eh. Pagpaumanhin ninyo. Kung titingnan po natin doon sa chapter ng Lucas, meron po doong isang hari na naghanda po ng isang malaking piging at siya po ay nag-anyaya. Pinalabas niya yung kanyang mga lingkod o yung kanyang mga servant. Ang sabi doon ay, tawagin ninyo sila at papuntahin ninyo dito sa piging, ang lahat ay handa na. So, lumabas po yung mga servant niya o yung kanyang mga lingkod. At pagdating po doon ay yung mga inanyayahan, ano po yung mga naging dahilan. Ang sabi po, ay, nakabili ako ng bukirin. Paroroon ako at akin mo ng paaayos. Pagpaumanhin ninyo na hindi ako makakadalo. Yung sumunod naman po inanyayahan, ay, nakabili ako ng 5 baka na pares. Kaya't akin mo nang ititraining sila, sisingkawan ko sila at akin mo nang sasanayin. At yung pong pangatlo, ang sabi, pasensya ka na. Kakakasal ko pa lang eh. So kapag tayo po ay inanyayahan ng ating kapitbahay o ng ating kaibigan o ng ating kasamahan sa trabaho na halika at tayo ay sasamba, napakarami pong dahilan, di po ba? Amen. Kapag tayo ay inanyayahan, bukas, sasama ka sa akin, pupunta tayo sa church. Titignan ko, titignan pa, hindi pa nakikita. Yan. Pero kapag sinabi po na ang salita pong halika, kung sa Tagalog po, wala po itong nakaraan at wala itong future. Walang pang hinaharap. Ito po ay palaging pangkasalukuyan. Halika, tayo ay sumamba. Ang sagot no, teka muna, marami kong gagawin. So kaya po ito ay ating pinamagatayan ng ang ating pong paksa ngayon ay ito po, lumapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y papagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning
ibibigay ko sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy po na buksan mo po yung aming espiritual na pananaw upang makita po namin ang kahalagahan ng pagtawag mo. Ikaw po yung Diyos na tumawag sa bawat isang narito. Hindi po kami narito upang kami po ay patuloy na magbigay lamang ng kagalakan sa bawat isa. Kung hindi patuloy, Panginoon, na narito kami upang aming tuklasin ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng mga salitang aming maririnig ngayon. Salamat po, Panginoon. Pagnabayan mo po kami at liwanagan sa lahat ng aming maririnig upang ito, Panginoon, ay makita namin at maipamuhay sa aming buhay na pang-araw-araw. Pagnabayan mo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. So makikita po natin na dito po ay nag-aanyaya ang Panginoon. At kung makikita po ninyo yung ating pong bulletin, puro po Tagalog. Medyo tunay nga po na napakahirap ding mag-Tagalog dahil Tagalog ka. Dahil ang nais po natin ay makita natin yung kaayusan ng mga pananalita. So makikita po natin, halika. Napakaganda pong pamagat. Simple lang. Ngunit ito po ay isang paanyaya na mayroon pong magandang patutunguhan at mayroon din pong babala sa bawat isa. Sabi po dito, kapag tinawag ka, halika, ito po yung pagdulog. Ibig sabihin, lumapit ka. Makikita po natin doon sa verse 28. Bakit wala? Pati nalagay, ano po? Kung makikita po natin yung pagdulog, nangangahulugan po kapag ikaw ay dumulog sa Panginoon, nandito po ngayon yung iyong pagsamo. Ano ba yung iyong mga isasamo sa Kanya? Ano ba yung mga kahilingan mo? Ano ba yung mga hinaing mo sa Kanya? So nangangailangan po, ito po yung kapahayagan ng iyong mga naisin. Kung hindi mo ipapahayag ang mga naisin mo sa buhay, sa paglapit mo o sa pagdulog mo sa Diyos, ay hindi mo makakamtan. Kaya nangangahulugan po na ang ating pong pagdulog ay meron tayong pagsamo. Kaya kung makikita natin, kapag ikaw sa isang parte ay dumudulog sa iyong minamahal, ano ba ang iyong sinasabi? At ano ang kahilingan mo? Katulad din po ng pagdulog natin sa Diyos. Pero ang ating pong mga ginagawa, tayo po ay nakakadulog lamang sa Panginoon at sumasamo tayo sa Kanya kung tayo po ay mayroong suliranin sa buhay. Kung tayo po ay mayroong pangangailangan. Kung tayo po ay mayroong karamdaman, saka lamang po tayo dumudulog at sumasamo sa ating Diyos. Ngunit kapag tayo po ay nagkaroon na ng kasagutan, ang nangyayari po sa atin ay patuloy na talikuran ang mga bagay na ipinangako natin sa Diyos. Ang sumunod po doon ay pag-asam. Kapag ikaw po ay dumulog at sumamo sa Panginoon, meron kang inaasam na kasagutan. Umaasang mayroon kang makakamtan. At ano po ang sabi ng Panginoon sa Kanyang salita? Ang sabi po doon, anuman ang hingin mo sa akin pangalan ay ipagkakalob sa iyo upang malubos ang iyong kagalakan. So, kung minsan po may mga bagay tayong hinihingi na hindi naaayon doon sa kalooban ng Diyos, ano po yung nagiging reaction ninyo? O ano yung nagiging pananaw ninyo doon sa mga bagay na hinihingi ninyo na hindi naman natin nakakamtan? Parang tahimik lahat. Para bang mga naninindim kayo at kayo mga nakatingin lang naman ganyan. Kaya ang ano po natin ay habang ating pong tinitingnan at ating binabasa, yung pong ating pinag-aaralan, nawa po ito ay magbigay ng aral at mabulay natin o matingnan natin yung ating sariling kalagayan sa harap ng Diyos kung ano ba ang ating ginagawa para siya ay mapapurihan. So makita po natin, ang pagdulog po ay nangangailangan ng pagsamo at pag-asam. So ito po yung dalawang bagay na makakamtan natin kung tayo po ay dumudulog sa Panginoon.
At kung tayo naman po ay tumutulog doon sa niluluhog nating pag-ibig sa ating minamahal, ano po yung nakakamtan ninyo? Sisipain po ba niya kayo o paglalambingan? So nakakahulugan kapag ka ang mahal mo ay sinamo mo, umaasam kang ikaw ay mamahalin din niya. Kagaya po ng nasa verse na ito, ano po ang nakikita natin dito? Kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doon kakamta natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Pangkaraniwan po, dumudulog lang tayo pag tayo may kailangan Ang sabi po rito, sa panahong kailangan natin ito. Hindi doon sa panahong nangangailangan ka lang. Hindi doon sa panahong may karamdaman ka lang. Hindi doon sa panahong meron ka lang kahilingan at nais mong gumaling sa iyong karamdaman. Kung hindi sa panahong kailangan mo ito, kung ikaw po ay nasa kagipitan. Pero meron din pong sinabi sa John, ang sabi po doon sa John 15:7, kung mananatili ka sa akin at ang salita ko'y mananatili sa iyo, hilingin mo ang maibigan mo at ipagkakaloob ko sa iyo. Kung minsan po, hindi tayo nananatili, nagiging magigi tayo. Lagi tayong huli sa lahat ng pagkakataon. Kaya dapat po, ay lagi tayong alisto kung tayo po ay may Kristo. Amen po ba? Sarap pakinggan Ang pangalawa po ay pagsunod. Ito po ang isang napakahirap. Ang sabi po doon sa 29, pasanin ninyo ang aking krus at sumunod kayo sa akin. Ano po ang pinapasa natin? Krus po ba ni Kristo? O krus ng Kalbaryo ng mga problema nasa sa atin? Kung minsan po, doon po tayo nakatanaw sa ating mga problema. Ang sabi po rito, pagpapakasakit, nangangailangan ng oras at panahon. Kapag ikaw po ay may hangarin sa buhay, ano po ba ang ginagawa mo? Natutulog ka lang ba? Nagbubulakbul ka lang ba? Saan mo ginugugol yung oras mo at panahon kapag ikaw ay nagpapakasakit? Kapag ikaw ay may layunin sa buhay? Kapag ikaw ay may hangarin? Kapag ikaw ay may pangarap sa buhay? Ito ba ay ginugugol mo lang ang oras at panahon mo sa pagtulog? Di po ba? Parang tahimik lahat Ngumiti naman kayo. Para akong tumatanda niya, pag nakikita ko kayo, puro kayo mga naninimtim Para bang ang lalim ng iniisip ninyo, o hindi lang po ninyo maabot maunawaan yung Tagalog na nakasulat. Sabihin nyo lang po, at mababaw naman pong Tagalog yan. Kaya lang pinag-aralan ko po kung paano natin sisimulan yung kanya pong hanay na magandang pakinggan. Kasi pwede pong Tagalogin ko yan, ano yung pagsunod. Sabi nga doon sa pagsunod, makikita po natin doon sa ating paksa at doon sa ating pamagat, halika. Pag tinawag ka, halika, dumulog ka, sumunod ka. Nangangailangan ang pagsunod ng pagpapakasakit. Hindi ito masakit. Kung hindi ito ay kinakailangan mo ang oras at ang panahon upang ang pagpapakasakit mo ay magkaroon ng kasagutan at makamtan mo yung iyong hinahangad. Paano pagpapakasakit ang ginagawa natin? Saan natin ginugugol yung oras natin? Ngayon, napakarami, Napakarami nating paglalaanan ng oras. At napakarami nating paglalaanan ng panahon. Kung minsan nga po, yung panahon natin sa pananalangin, 1 minuto lang, pikit na yung mata natin. Di po ba? Pero kapag ka po tayo ay humarap sa laptop, 3:00 na, hindi mo pa nararamdaman. Kinabukasan, tanghali ka nang gumising, magdadahilan ka pa, napuyat ako kaya tinanghali. Ayan. O kung minsan naman po, pagbangon natin, nagmamadali tayo, hindi na nakapaligo dahil late na 2 minuto na lang nandiyan na yung transport na naghihintay. Napuyat, kakachat, kachat-chat. Di po ba? Ayan. Yung po yung 1 oras at saka yung panahon na nagugugol natin, maganda po ngayon yung mga
lumalabas na mga ano po na yan, gadgets, dahil yung pong Biblia dati, hindi nakakapasok ng Saudi. Pagtuntong mo pa lang sa airport, hinahalugog ng lahat yung mga gamit mo, at pag may nakitang libro, kahit ano yan, itinatapon. Pero ngayon po, yung gadgets, hindi maitatapon. Pero nakapasok na po doon yung Biblia. Kaya isang napakagandang bagay po. Ngunit, kapag nakita na po natin doon sa gadgets natin, yung Biblia, isinasa isang tabi po natin, at yung Facebook ang hinaharap natin. At saka yung tag, o saka yung, o kaya merong mga bagay na nakikita po natin dyan, may internet. Sa halip po bang buksan natin kahit na sa pagmulat ng ating mata sa umaga, ay makabasa ka ng isang verse o isang chapter, ay isang malaking bagay na po yun na kaginhawahan ng ating katawan o ng ating kaluluwa. Hindi po ito sermon, ha? Nag-aaral po tayo. Pagsasanay, nangangailangan ng tiyaga at kaalaman. Kung makikita po natin yan ay pasanin ninyo yung aking pamatok. Ang sumunod po ron ay mag-aral kayo sa akin. Ano po ang pinag-aralan natin? Nag-aral po ba tayo ng salita ng Diyos? Upang magamit po natin sa kaparaan ng mailigtas din yung iba na wala pang kaugnayan sa Diyos. Sapagkat tayo po, yung mga nag-aral, ay tunay na pong ginamit po yung mga pinag-aralan nila sa Biblia upang ang lahat po ay makarinig na salita ng Diyos na sukat nating ikaliligtas. Kaya't yung napakaganda po yung simulain natin ng 2014. Doon po sa 3 taong nakaraan ng ating iglesia, yun po yung nakita naming mga elders at saka ng ating pong pamunong pastor. Stagnant ang ating pong iglesia. Hindi gumagalaw, hindi dumadami, hindi nagkakaroon ng pag-aaral. Kaya maraming salamat po sa Diyos at lahat, kapag idinulog po natin sa Kanya, ay nagkakaroon po ng kasagutan. Nagkaroon po kami ng panalangin na magkaroon ng practice tuwing hapon ng Huwebes. Para sa umaga ng Biyernes ay meron tayong Bible study. Kinausap po ng ating pastor ang pamunuan ng hotel na ito at pumayag po sila. Kaya tuwing Huwebes po, ay naririto kami at nag-aayos na, nagpa-practice na sila. At tuwing umaga naman po, sana po yung oras natin ay huwag tayong magmadali. Kung hindi, gawin po natin banayad yung ating pagkilos at maaga tayong dumating dito upang patuloy na magsanay po tayo o tayo po ay magsanay sa salita ng Diyos. Kaya nangangailangan ng tiyaga at kaalaman. Kapag hindi ka nagtiyaga, sabi ng matatanda, wala kang nilaga. At hindi mo makakamtan ang mga inaasam mo sa buhay kapag wala kang tiyaga. Kaya sabi po dito, parang tahimik, ano? Parang bang nakatayo ako rito, ako'y nag-iisa lang. Ang sabi po doon sa Hebrew 10:36, kung uumpisahan po natin yan doon sa 35, maganda, no? Pero yun lang po yung kinuha ko, ayon po doon sa inilagay kong pag-aaral. Kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang ipinangako. Kung kayo po ay nangangako sa inyong minamahal, hindi naman kayo nagtitiis, makamtang kaya ninyo ang kanilang matamis na oo. Hindi, baka sabihin pa, tamad ka eh. Anong mapapala ko sa iyo? Nanliligaw ka pa nga lamang eh. Kung bumangon ka, tanghali eh, yung mapangasawa pa kita, baka hindi ka na wala sa higaan mo. Di ba ba? So yun po yung makikita natin. Kinakailangan daw po yung pagtitiis para po masunod natin ang kalooban ng Diyos. Eh kung wala po tayong pagtitiis, madali kang mainis, anong makakamtan mo? Sabi nga po ng lola ko, kapag ka ikaw ay nainis at lumabas ka sa bukid, puro piyapis na ipa na lang ang iyong makakamit. Wala na yung kimyas. Nakuha niyo po ba? Sa bukid po kasi, kapag ka may palay ka, di po ba may mga ipayan? O yun na lang po yung makakamit mo. Dahil yun na lang po yung natira. Dahil nakuha na yung mga matataba. Kahit po sa pamimitas ng bulaklak sa hardin, hindi na po kayo makakakuha ng namumukadkad kapag kayo po ay tanghali na.
Wala na kayong maaamoy na bango. Puro ihip na lang ng hangin ang inyong matatamo. So, yun po yung makikita natin. Ang pangatlo po ay, napakaganda po ito, pagpapahinuhod. Dito po tayo bumabagsak eh. Ano po yung sabi doon sa 29b? Nasabi po doon, ako ay maamo at mababang loob. Di po ba maamo at mababang loob? Di po ba? Kung titignan po niyo, Matthew, verse 29. Ang sabi po doon sa una, pasanin ninyo ang aking krus at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makakasumpong kayo ng kapahingahan sa inyong kaluluwa. Kayo po ba naman, kung kayo po ba ay mayroong nakakaaway, nilalapitan niyo po ba siya para magpahinuhod kayo? Pagpakumbaba. Ano po ang sinasabi sa banal na kasulatan? Kapag ikaw ay mayroong sama ng loob sa iyong kapatid at ikaw ay maghahandog, iwanan mo ang handog mo, pumunta ka doon sa kapatid mo at humingi ka ng tawad. Yun po yung pagpapahinuhod. Kapag hindi ka nagpababang loob, wala kang makakamtan. Ang sabi po, ano po yung sunod? Pagpapaunlak. Kapakumbabaan at pagkamaunawain. Kapag sa isang Kristiyano po ay wala yung bagay na yan, asahan po natin, hindi po tayo mag-grow o hindi tayo magiging maunlad sa ating mga pagka-Kristiyano. Para lang din po tayo yung kinagis na natin ng mga tradisyon at mga pamahiin na nanatili po tayo sa ganong kalagayan. Kaya kinakailangan po, tayo po ay mayroong pagpapaunlak. Ang pagpapaunlak po natin, ito yung mga pagbibigay o yung pagpapasensya mo. At kung hindi mo po ito ilalapit doon sa mga tao na nagkasala sa iyo o pinagkasalanan mo, wala pong kabuluhan ang pagkatawag sa ating Kristiyano. Sapagkat kung titignan po natin sa kasaysayan, ang Panginoong Jesucristo, ano po ang ginawa sa Kanya. At ito po ay mararamdaman natin sa susunod na mga mahal na araw na makikita po natin. Kung ano po yung ating pinapractice o yung ating sinasanay doon sa mahal na araw. Makita po natin ang Panginoon halos kung iyon po ay talagang sa isang tao lamang na yung dinanas niyang hirap at pasakit, ay hindi na po makakagulapay. Yung magkaukit-ukit na yung katawan mo, bugbog na bugbog ka na. Paano ka ba makakikilos nung kung ikaw ay pangkaraniwan tao? Maaaring mawalan ka na ng hininga ron, o maaaring hindi ka na makagalaw. Kaya kinakailangan po ay sa bawat bagay na ating gagawin, ay yung bukal sa kalooban natin na may pagpapaunlak tayo sa bawat isa. Hindi yung puro kabig. Kinakailangan meron din tulak. Ang sabi po doon, pagkamatapat. Ang hirap nito, ano? Ang sabi po nung una, yung mga nanliligaw po nung una, ang sabi po, ang dagat man ay aking tatawirin. Lalamuin ko, masilayan ka lamang, sapagkat matapat ang pag-ibig ko sa iyo. Yan po yung sa mga kapanahonan namin. Pero sa kapanahonan pong ganito, ay hindi na po matapat. Tapatan na. Ayan, tapatan na. Hindi na matapat. Kung hindi tapatan na, gusto mo ako, gusto kita, parehas lang tayo. Kung ayaw mo, ayaw ko rin. Nauna ka lang umayaw eh. Di mo ba? Pagiging totoo at kapanatagan. So, kung tayo daw po ay matapat, meron kapanatagan yung buhay natin. Wala po tayong pag-aalinlangan. Wala tayong inaalaala. Wala tayong ipinangangamba sa buhay. Sapagkat ang lahat po ay nasa sa atin na. Nasabi po doon sa verse ng Matthew 5:5, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. So, yun po pala yung isang magandang magiging magpapahinuhod ka. Ang sabi po doon sa ibang verses, mamanahin mo ang lupa . Ibig sabihin, pag minana natin yung lupa, di atin ang kaharian sa lupa. Di po ba? At ang panghuli po ay pagkalugod. Ano po yung nasa verse 30? Sabi po doon ay magaan ang pamatok, ang pasaning ibibigay ko sa inyo.
magaan. So makikita po natin, kapag ka magaan na, ang nararamdaman natin sa buhay, hindi po ba kayo nalulugod? Kapag ang mga problema ninyo ay nagkaroon na ng kalutasan, ang inyong mga karamdaman ay nagkaroon ng kagalingan, ano po ang pumapasok sa inyong damdamin? Hindi po ba kayo ay nalulugod, nasisiyahan, masaya, walang problema? Hindi po ba? Pero kapag ka po hindi sinasagot, hindi po pagkalugod ang nakikita, pagsibangot. Hindi po ba? Nakasibangot ka na lang. Eh, Diyos ba? Bakit hindi sinasagot yung aking mga hinihingi? O bakit hindi nagkakaroon ng katugunan yung mga panalangin ko? Ayan. Kaya nakasibangot ka na. Sa pagsibangot mo kasama yung pagdadabog. Di ba? Minsan kasi, pagka inutusan ka ng magulang mo pag may problema ka na o meron ka suliranin sa buhay, nakasibangot ka na, hindi na ano yung mukha mo. Hindi na ma-drawing sa trabaho na lang natin. Isipin natin, pag hindi na natin trabaho inyuto sa'yo, ano nararamdaman mo? Ano sinasabi mo? Hindi po ba? Pagkaraniwan, ito pong ating pinag-aaralan ay pangkaraniwan po sa buhay natin to. Pinalalim lang natin yung Tagalog para maganda pakinggan. Kapag nasa trabaho tayo, hindi mo na trabaho, pinatrabaho sa'yo. Nakangiti ka pa ba? Nalulugod ka pa ba na? Hindi na. Nagdadabog ka na, nakasibangot ka na. Panay na ang bulong mo. Para ka nang bubuyog. Diba? So makikita po natin ano kailangan. Katuparan. Kapag tayo po ay nalulugod, ang lahat ng ating mga hinihiling sa buhay, nagkakaroon po ng katuparan. Nagiging magaan. Ang pagdating sa atin ay hindi nagkakaroon ng hadlang. Kaya nagkakaroon tayo ng kaganapan sa buhay. May inaantok na. Maiksi naman yung, mahaba na ba yung sermon ko? Wala pa naman So makikita natin na, panahin ko na tuloy, katagumpayan. Ang sabi doon, pagwawagi ng mga layunin sa buhay. Kapag tayo daw po ay mayroong katagumpayan, ang sabi po ng Panginoon, John 16:33, marami kayong kapigatian dito sa mundong ibabaw. Ngunit huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mangamba. Sumunod lang kayo at ang sanlibutan ay napagtagumpayan ko na. Ang sabi ng Panginoon. So kung tayo po ay mananagumpay, ang sabi po ng may mga Kristo sa buhay, sa 1 John 4:4, ano po ang sabi doon? Makapangyarihan ang espiritong nasa sa inyo kaysa espiritong mga nasa mga sanlibutan. Di po ba kayo nagagalak doon? Di po ba kayo nalulugod doon sa mga ganong bahagi na mababasa natin sa Biblia? Natunay nga na napakabuti ng Diyos natin. At naririto kayo, hindi ba kayo nalulugod na naririto kayo ngayon? Na makakapakinig kayo nung nakakurbata dito sa harapan. So, makikita po natin, sabi ni Pastor, barong daw po, kaya po hindi ako nagbarong. Sabi po kasi yung nga nakabarong, puro ano yun, puro corruption, puro pork barrel. So, hindi po ako nagbarong. Ganito na lang po ako, parang magbubukid. Kasi kapag ako po naka-long sleeve na ganito, mag-aararo na ako nun. So, ngayon po nag-aararo rin ako ng mga salita ng Diyos para hukayin at makita ninyo kung ano yung mga bagay na dapat nating ipamuhay at ano yung mga salita na matutuklasan natin sa banal na kasulatan. Di po ba? Ano sabi po doon sa Lucas 19:20? Napakahaba po, kaya senior cut na lang namin. Ang sabi po doon sa 19, binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga alakdan. At saka, marami pong ano yun At ang pang 20 po ay magkalak kayo dahil nakatala na ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. Yun po yung isang pinakamaganda na nakatala yung pangalan natin sa aklat ng buhay. Kaya ang isang pinakamaganda rin po dyan, binigyan ko kayo ng kapangyarihan saan mo ginagamit ngayon? Yung kapangyarihan ay binigay sa iyo. Ginagamit mo lang ba sa pagtulog? Ginagamit mo lang ba sa saliksik ng internet? Anong kapangyarihan yung ibinigay sa iyo? Anong kapangyarihan yung tinanggap natin? Na hindi natin siya mapag-ukulan ng kaunting pansit man lamang.
Ang sabi doon sa awitin, kahit kaunting pagtingin, kung manggagaling sa iyo, di ba? Yan. Ang sabi ng Panginoon, yung kaunting pagtingin sa atin ng Panginoon, na dati hindi niya tayo matignan, ngayon ay meron siyang kaunting pagtingin. Anong pagtingin mo naman sa Kanya? Ano naman yung ganting tingin mo? Sulyap lang ba? O kindat lang? Kayo po ang magpapasya. Kung doon sa binibigay sa inyong kagalakan ng Diyos, binigyan kayo ng kapangyarihan, saan natin gagamitin yung kapangyarihan na binigay ng Diyos? Kayo po ang magpapasya. At sa pagtatapos, ang sabi po doon, halika, dumulog ka at makakadama ka ng ginhawa. Kapag ikaw po ba ay dumudulog, isinasamo mo yung mga bagay na kailangan mo at nakamtan mo. Di po ba? Nagkakaroon ng kasagutan. Nakakadama ka ng ginhawa. Halika, sumunod ka, matatamo mo ang tagumpay. Halika, magpahinuhod ka, katarungan, iyong kakamtan. Kapag hindi ka po nagpahinuhod, wala kang katarungan, sisipain ka lang. At ang panghuli po, halika, malugod ka, nakatala sa aklat ng buhay ang iyong pangalan. Maraming mga bagay po na kung minsan, hindi po natin nagagampanan sa ating buhay. Ngunit ito pong mga nakaraang, mga narinig po nating pangaral o narinig nating pag-aaral, ang alam ko po, ang bawat isa sa atin, inantig na yung kalooban upang makita po kung ano ang kahalagahan ng pagdalo natin sa ganitong mga pagtitipon. Hindi po tayo nandito para magpagandahan o magwapuhan. Kung hindi para patibayin po natin yung ating samahan bilang tayo po ay magkakapatid sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya nasa inyo po ngayon ang desisyon. Ano po ang pipiliin ninyo? Sabi po doon sa Deuteronomy chapter 30 verse 14 and 15, kayo ang pipili ng buhay at karangalan, ng kamatayan at kahirapan. Nasa inyo ang desisyon. Ang sabi po, ang salita ng Diyos ay hindi malayo sa inyo. Nasa inyong labi, nasa inyong puso, kaya't magagawa ninyo. Hindi po mahirap. Mahirap lang po kung hindi natin gagawin. Mananatili tayo doon sa ating nimlayang kama. Laging tulog. Hindi tayo magbubukas ng Biblia. Tulog lang dahil malamig. Nasa sa inyo po ang kapasiyahan. Yun po yung sinasabi at sa pinag-aralan po natin, kinakailangan tayong dumulog, sumunod, magpahinuhod, at tayo ay mayroong kakamtang kaluguran sa buhay natin. Tayo po lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy nawa po, Panginoon, na ang aming napag-aralan sa umagang ito ay patuloy na lumapit kami sa iyo, magpakumbaba kami. At patuloy na masunod po namin yung iyong kalooban sapagkat doon po ay kakamtan namin ang buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, pagnabayan mo po kami at patuloy na ibukas ang aming mga pananaw at ang aming mga damdamin ay makadama ng iyong pagmamahal at patuloy kaming maglingkod sa iyo, sa iyong kaharian at mabigyan ka namin ng kaluguran sa pangalan ni Jesus. Amen.